Hello, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong reakan, ano? Nami-miss na daw nila si Sardonsky. Hindi ko na daw nire-reakan. Ngayon, kasi inihintay ko yung ano eh, yung night exploration niya sa Marawi City kasi interesting 'yun eh. 'Di ba? Ito yung ano, may dalawa siyang video na ni-release, teaser yung isa. Tapos itong ano, Marawi Zone Ground Zero. Pinanood ko to kagabi. Hindi ko naman tinapos siya, pero may miss opportunity. Wait lang ha, disclaimer lang po mga kababayan ko. Ito, wala akong pakialam kung ano yung trip ni Sardonsky, no? Wala akong pakialam kung ano yung trip niya na gawin sa video niya. Pero i-identify natin yung kakulangan. 'Di ba? Wala naman ako magagawa kahit pa sabihin kong ganito gawin mo, ganito gawin mo. Pag ganyan ang trip niyang video, ano eh, yan pa rin naman ang gagawin niya eh. Kaya lang, just in case ano, nahimalang nakinig sa akin si Sardonsky. Hindi ko sinasabing expert ako or mas magaling akong gumawa ng video sa kanya. Actually, mga video ko, mga ano din eh, mga hindi rin naman kagandahan. Pero as an audience kasi, meron akong pwedeng i-contribute sana. As an audience kasi, 'di ba? Bagamat ikaw halimbawa ganito ano, may i-criticize ka na isang singer. Hindi naman ano eh, hindi naman pinagbabawalan ka mag-criticize. Kumbaga minsan dapat magaling ka rin kumanta kung i-criticize mo siyang kumanta. Well, at some point okay naman 'yon. Pero as an audience kasi, meron kang may gustong marinig ba? 'Di ba? Let's say halimbawa, kumanta si RBS ano? Kumanta siya ng Skyline Pigeon. Kahit na hindi ako marunong kumanta, kaya ko namang i-determine kung ako'y inantok dun sa kanta niya or wala siya sa tono. Nagigets niyo ibig ko sabihin? 'Di ba? Parang ganun din 'yan ano. Pag nanonood ka ng video, as an audience kasi, kahit na hindi ka naman marunong gumawa ng video na nakaaliw-aliw, meron ka pa rin hinahanap as an audience eh. Or meron kang nasasayangan ng pagkakataon na hindi naman masama na sabihin mo yon. 'Di ba? Katulad nung kagabi, yung video ni Aga Siching, may nag-comment kasi pinuna ko yung pagtatanong ni Master Gala na suggestive. Sabing gano'n nung bugok na nag-comment, di sana nagtanong muna sila Master Gala sa'yo para daw perfecto daw yung video. Hindi gano'n eh. Di ba men? Sana naiintindihan nyo na ang gawain ko ay mag-reaction, magbigay ng reaction. Hindi pwede kasing nanonood ako, agree ako ng agree eh. Di ba? Kailangan may input din ako dahil kung halimbawa, manonood ako dito at ganyan lang ako ng ganyan, walang silbi ang reaction video ko. Mas magandang panoorin nyo na lang yung video do sa mismong channel, wag na sa akin. Kasi kung manonood talaga kayo sa akin, ang mapapanood nyo dito yung daldal ko. Kaya nga channel ko to eh. Ako yung bida dito. Ngayon, kung magagalit kayo na dapat lakihan mo yung screen niya, dapat lakihan mo yun, doon kayo pumunta doon sa mismong channel. Kasi binibigay ko sa kanila yung karapatan na yun eh, yung mapanood nyo ng buong buo, doon sa channel nila. Dito kasi, ang mapapanood nyo sa akin, yung sinasabi ko. Di ba? Expect nyo na lahat ng mapapanood nyo dito ay ako yung bida at punto ko yung mapapanood nyo dito. Dahil channel ko to. Malinaw na tayo? O hindi pa? Inuulit ko ha, wala akong inuutusan na ganito ang gawin mo. Magbibigay lang ako ng feedback do sa video. Kasi una-una hindi naman bawal yun eh. Di ba? So ito yung actually isa rin ako sa excited dito na i-content ni Donsky itong Marawi City. Kasi isa rin ako sa nagwa-wonder, ano na kaya itsura ng Marawi ngayon, no? Kasi di ba dati nabalitaan natin, nagkaroon ng bakbakan dyan, na ilang days na marami ding namatay. 'Di ba? So panoorin natin tong video na to, mga kababayan ko. Sabay-sabay nating obserbahan. Body. Kasi showcase din dyan ng mga sundalo natin yung katapangan nila, no? Yung mga
kung paano sila lumaban, 'di ba? At actually okay to eh. Ito may mga kapuri-puri naman sa mga ginawa ni Donsky dito. To be fair naman sa kanya. Isa rin ako sa ano na natuwa din na pumunta ka dito at gusto ko ring malaman yung kalagayan ng lugar. Kaya to be fair naman sa'yo, maraming salamat at dinala mo kami doon. Ano talagang hindi na siya ibinangon? Yung lugar na yan? I mean, after ng gera, talagang wala nang tumira doon? Sayang naman. So ayun guys, ito na po yung ground zero ng Marawi. Ang tawag dito, urban exploration eh. Sabi nila dito guys, yung mga nakausap. Donsky, alam mo naman may manarinig ka sa sakyan eh. Wag, ito ha. Dito ka minsan nag-fail. May pagkakataon kasi na pwede tigil-tigilan mo muna yung drama mo. Pwede lang na. Kung pwede. Kung hindi pwede, di okay lang. Hindi kasi sayang yung opportunity. Diba? May time kasi na pwede ka namang mag-ghost hunting. May time na ano. Kasi minsan pinipilit mo lang talaga eh. Hindi ba pwedeng itur mo muna kami dyan? Na, alam mo naman sa sarili mo na hindi naman kababalaghan yung narinig mo na yon. Minsan napapansin ko sa videos niya, pinipilit niya talaga na panindigan yung pagiging ghost hunter niya. Na kahit minsan wala na sa lugar, sayang yung opportunity, men. Di ba? Diba? May nagpapanday sa, may nag-comment nga dito men eh, na nagpapanday daw sa taas yun eh. 'Di ba? Nagmamartilyo, hindi naman ano 'yon, hindi naman kababalaghan 'yon, 'di ba? Kaya nga ano eh, ito nandito ako para sabihin lang naman na sayang yung opportunity, itur mo kami, igala mo kami kasi gusto rin namin makita 'yan eh. Yapak. Martilyo yun, men. Kahit mga audience mo yung nagsasabi, oh, parang may nagmamartilyo idol. Di ba? Meron pa nagsabi dito, nagpapanday daw sa taas. Yun ang, ano, wag mong pilitin. May yapak daw sa taas, men eh. Yapak ba yun, men? Hindi, nakaka-high blood kasi. Halata mong inuulol mo kami! Tinan mo kung paano tayo ululin nito! Pambihira ka naman! Wala ka ba kahit konti lang, magseryoso ka muna? Huwag ka muna mang ulul! Nakaka-high blood kasi. Di ba? Di ba mga supporter ni Donsky? Mga supporter na bobo, tanga-tanga, mga bobo! Mga bobo! Palalampasin nyo na sinasabi may yapak daw sa taas. May yabag. Diyos ko naman, Donsky naman, ano ba? May yapak sa taas, guys. Pinipilit niya eh. Sayang yung opportunity eh, di ba? Hindi man pwedeng itur mo kami dyan. Mag-ala tour guide ka man lang sana. Itong sinasabi ko, suggestion lamang. Hindi ko siya inuutusan ha. Sayang kasi yung opportunity. Diba, guys, tingnan nyo itong bahay na to ganito after ng ano. Ang problema, naghahanap ka eh. Naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan dyan eh.
Actually, yung pagbablog mo, pinagkakitaan. Kaya lang, naghahanap ka ng ano hindi pala pagkakitaan para dumami ang views mo. Kasi ang pamantayan mo, kailangan may magparamdam bago ka panoorin. Pero nandiyan na yung opportunity mo para makita namin na meron ka naman talent sa pagbablog. Hindi lagi nakadepende ka sa sa kababalaghan lagi. Kasi yung video mo, nandyan ka na eh. Interesting na yan, men. Interesting na yan. Ako'y nagpapasalamat at napunta ka dyan dahil curious din. Pero wag mo nang haluan ng mga, kabulshita na ganyan. Sana. Baka sabihin nyo, bakit ba inuutusan si Jansky? Dapat ikaw gawin. So just yun, nandyan na siya eh, di ba? Lord, may yapak daw sa taas. Diba, you see? Tapos sasabihin nyo, ghost hunter to? Paranormal investigator? Hindi naman siya nag-i-investigate eh. May tumutulog sa taas. Donski, hindi naman mga bobo lahat ng nanonood sa'yo. Feeling mo mga supporters mo lang ang nanonood sa'yo. 'Di ba? Sayang kasi yung time na kami ay natutor mo na diyan, 'di ba? Kami ay natutor mo na sana. Nakikita na namin yung buong landscape ng ng Marawi. Pero nagfo-focus ka diyan eh, pinipilit mo eh, namimilit kami eh. Tamo, baka mamaya yung sounds na yan, kababalaghan na rin para sa'yo. Napapansin ko dito guys, marami silang lusutan, ginigiba nila yung mga sikat tulad dito. Feeling ko panahon ng gera yon, yung mga butas na yon, no? Diyan sila dumadaan. Kasi pag dumaan ka sa kalsada, may sniper ka eh. Oh my God. Tulad dito guys, so ginigiba nila. Kasi nga dyan sila dumadaan. May mga looban dito guys, so ito exitan nila dito guys. Pagka dumaan ka sa labas niya, may sniper ka. Dito sila, naglulungga sila dito. Yan, dito. Yan, yung mga ganyan, okay to. Okay to. At least na, ganyan pala ang ginagawa ng mga, napapansin ng mga guys, nandyan, naririnig eh, dyan kasi may dumadaan-daan yung mga sasakyan. Ayan. Guys, parang may nagpupukpok sa ibabaw. Akala ko ba yapak yun, tapos ngayon pukpok na. Di ba contradicting? Nagbabago siya ng niya eh, di ba? Siyempre, mga bobo at mga tanga-tangang supporter nito, hindi nila malaramdaman yung inconsistency nun. Di ba? Gagalit na naman yan. So sabihin naman, hindi naman kami mga bobo. Ito wala akong inuutos kay Donski. Dahil wala naman ako magagawa kahit utusan ko siya talaga eh. Ang sa akin mga puna lang, yung sinasabi ko na dapat ganito, dapat ganyan. Wala din naman ako, na-shoot niya na yan eh. Wala na akong magagawa dyan, men eh. Di ba? Kaya lang ang sinasabi ko, mas gaganda sana kung ang ginawa ay ganito. At di naman masama yun, di ba? Pupukpok sa ibabaw. Diba? Harap-harap kayong ginagago. Una ay yapak daw ng
Yan, yung ganyan. Uy, nag-cut si Donsky ah. Yan, yung ganyan tour. Diba? Interesting panoorin. Daming mga butas ng ano, no? Ng mga bala. Ilang bala kaya ang ano dyan? Ang naubos. Pero just imagine, ang nakalaban nila Maute, di ba? Tama ba ako? Tapos ano, just imagine natatapatan ng Maute yung ano, yung bala ng mga sundalo. Ibig sabihin talagang ano sila, no? May supply din talaga sila ng sa kanila. Sabagay, connected sila sa Jemaah Islamiyah, you know? Yung foreign ano organization ng mga terorista. Okay ito mga tour na ganito eh. Siguro nung ano to, nung buo pa tong bahay na to, ang ganda nito, no? Mukhang ano, sino ba nakapunta na Marawi na dyan, yung ano, yung hindi pa to na gegera. Mukhang ano to eh, tirahan ito ng mga mayayaman din eh. Ang ganda ng bahay oh, no? Yung magkaroon ka man lang ng ganyang hagdan sa bahay mo, malupitan ka na eh. Hindi, sabi mo kanina, ano yun eh, yapak yun eh. Yung style ng ano niya, no, para yung sa ibang bansa, no? Sa tubigan na dito, guys. Mayaman siguro may-ari nito dati. Ito yung mga lungga nila dito ng araw, guys. Ito. Ito mga nagtatago yung mga bandido. Ako. Dito nagtatago sila ng araw, guys. Yan, ganyan Donsky. Okay yan, yung mga ganyan. Ini-educate mo kami. Diba? Yan, very good ka dyan sa mga ganyan. Ang init niya siguro no, nung gera. Mga botas. Mga botas na yan. Ano kaya yung establishment na yan nung araw? Dito guys, nabihan tayo ng mga ano na meron pa daw itong mga talagang mga landmines pa. Hindi pa ibig sabihin, hindi pa 100% na ano nila dito. O, delikado yun, no? Landmine. Bagay, makikita mo yun kung sa lupa. I don't think na may landmine sa ano eh, sa semento. Ganda ng bahay, no? Sayang. Sayang siya, oh. May third floor pa, men. May kwarto dyan siguro, no? Just imagine kung ano, magkano ang sinira ng gera na yan, no? Kita mo, Donsky, kaya mo naman talagang gumawa ng magandang video eh. Yung katulad nito. 'Di ba? Baguhin mo lang yung mindset mo na kailangan may magpakita para tangkilikin ang video mo. Alam mo kung itong halimbawa, tatlo ang set ng ano mo eh, ng video mo. Una yung teaser, 'di ba? Pangalawa,
itong tour. Ano to? Okay to, men. Di ba? Maganda. Yung wag mo na munang haluan ng kagaguhan na, wag ka mo nang gumaganon. Di ba? Tsaka ano, ito pa, dagdag constructive criticism. Bilisan mo ng facing. Dapat matuto ka ng cut-cut. Halimbawa, naipakita mo na itong isang bahay na to, cut ka na. May idea na kami sa loob ng bahay. Lipat ka na naman uli sa iba. Gusto kasi namin makita yung kabuuan ng lugar. Di ba? Kasi yan, ano na parang babad na ito eh. Naiintindihan na namin na ganyan na itsura. Dapat ito cut na to. Doon naman tayo sa iba. Kasi kung ano naman yung dinaanan mo papasok, yun din naman ang dadaanan mo palabas. Siguro dati wala namang damong ganyang kataas dyan, no? Dapat nga dyan yung ano mo yung motor mo di ba? Paikot-ikot ka. Galit kayo. Dami kong comment. So nung araw guys, sobrang ano dito, no? Sobrang gira. Kaya so nakakatuwa na nakapasok natin itong lugar na to sa haba-haba ng panahon na nag-request tayo na pupunta dito. At maraming mga nagsasabi na marami nagre-request. Marami nagre-request pa ngayong lugar. Akala ko So sobrang thank you na nakapasok na tayo dito guys. Salamat po sa sponsor. Nag-benefit din kami mga viewers. Salamat po. Gusto rin namin makita talaga Ground zero ng Marawi City. Ito yan guys. Yan, ganyan shots. Dito. Okay yan. Okay. Mukha talaga mga mayayaman yung nakatira, no? Hindi basta-basta yung bahay. Tingnan natin. Katulad niyan, ito, isa pa uling constructive criticism. May idea na kami kung ano yung itsura ng loob ng bahay. Mas maganda i-tour mo na lang kami sa Gagalit kayo? Mga bobo tanga-tangang supporter ni Donski. Wala kayong magagawa. Video ko to Kasi kung halimbawa mag-uubos ka na naman ng oras dyan, titingnan mo, yes, we get na. Kasi nakapasok ka na dun sa isang bahay men diba? Hindi naman lahat ng bahay dapat mong pasukin dyan. Forward na natin to. Ito ng gabi guys Ano na? So balikan natin to ng gabi guys Balikan natin to ng gabi. Okay. Dito noon ito, laki ng butas papakita ko sa inyo guys. Dito nagpupwesto yung mga sniper na meron silang mga binubutas. Nakikita ko yung mga yung mga post niyan. Alam nyo mga kababayan ko, yung mga miyembro ng Maute Group nun, mga bata pa talaga. Mga 15 years old, 16. Meron na silang talagang mga, at saka yung mga equipment nila nun, hindi rin talaga sila patatalo sa sa mga sundalo. Meron silang mga bulletproof vest din. Tapos sila cool na cool pa ang cool na cool pa yung galawan nila, putya. Sayang yung kinabukasan ng mga kabataan na yun. Guys, ito. Nakatutok. Hanggang abot pa dun, Ang daming mga na-abandon, guys. Yung shot na yan. Mga establishment, mga bayan. Ayan. Very good, Donski. Very good, very good. So, may taas pa. So, sa gabi lang natin nabalikan guys sa mga ipaalam tayo doon sa nagpayagan naman tayo na mag-explore dito ng gabi, pero yun nga,
sobrang dami sila sinabi sa atin. Safety is first. Yan na naman, hina-highlight niya na naman yung pagiging, yung kagitingan niya. Critical area. Hindi, totoo naman na delikado. Pero lahat na lang kasi ng pinunta mo, critical area. Joke lang. Men, wag ka nang gumanyan-ganyan. Ano ba? Okay na eh. Ay guys, merong gumalaw dito kanina. Anong gumalaw? Wala namang gumagalaw eh. Ano ba? Ito na. Hindi na talaga niya maaalis sa sistema niya yon, ano? Ganon, ano ba? Kasi dami namatay dito. Ano ba? Di ba okay na eh? Sa gabi ka na ganyan. Ito, laki din ng bahay na to. Ganda pa ng pagkakagawa, oh. No? Diyos ko naman. Hindi, my God. Hindi niya na maalis sa sistema niya yun, ano? Pag sila, tanda mo pag sila Zakaro ang pumunta dyan, walang ganun-ganun. Yung, my God. Ano to siya? Ano, oxygen? O acetylene? Comment na below kayo guys, ano yan? It's either, ano yan, Sumayag doon tangke dito. ng acetylene Dami o... sa taas. Ganda ng mga Hello? balustre, ano? Sayang guys. Ay, may moske sila, may moske. Ito. Ay guys, abandon na rin. Sa culture ba ng, sa culture ba ng Muslim, may multo din ba sila? Comment down below nga yung mga, kung may Muslim dyan. Alam ko, may devil sa kanila, yung jinn, di ba? Tama? I don't know, hindi, wait lang ha. Hindi ko alam kung yung jinn na tinutukoy ay devil para sa kanila. Pakikorek ako. Pero yung konsepto ng multo, may ganun ba ang Muslim? Ayan guys, Paabot pa hanggang doon. Diba? Naka-tiles, tiles ba yan? Oo, naka-tiles pa, no? Ano to? Men, wag mong hawakan, wag kang hahawak. Patola to si Donsky. Malikot talaga ang kamay niya, no? Balbag ng bala guys. Ayan. Siguro may dyan, may nakasungaw dyan na Ito. Basta silang bala. Yung moski guys, tinan nyo guys, tinubuan na ng mga halaman. Ayan punta na tayo sa taas. Keep safe lang tayo kasi marupok na ba guys. Saan nagagaling yung tubig? Umulan ba? Ayan, ito yung Laki sitwasyon. ng bahay, Mansion? Ito yung sitwasyon. Ito yung moski guys. Diba? Napanood nyo na ba yung Kingdom of Heaven ni Orlando Bloom? Yung yun laban ng Kristiyano tsaka Muslim yun Grabing brutal no? Tapos pinagtatanggal yung mga cross, pinalitan yan yung parang buwan. Nung nakuha ng mga Muslim ang Jerusalem nun. Ganda nun nung movie na yun Isa sa mga favorite ko yun Doon pinakita yung kung gaano ka
kung gaano kabait yung mga Muslim. Although na mababangis yung mga Muslim nun, pinakita doon sa movie na yun na mas barbaric yung mga Kristiyano kaysa sa Muslim. Kasi nung yung sa Kingdom of Heaven, may ketong kasi yung yung hari ng mga Christians nun eh. Ano ba name nun? Nung hari, si Baldwin ba? Rudy Baldwin. Hindi. Basta Baldwin yung name yata ng hari. Tapos si Salahuddin yung yung hari din ng mga Muslim. So, anong nangyari? Kahit magkaaway silang dalawa, nung nalaman ni Salahuddin na may sakit yung hari ng mga Christian, nagpadala siya ng mga doktor niya para gamutin yung hari ng kaaway niya. Ang galing nung nun. Makikita mo yung pagiging ng mga Muslim doon. Yung pagiging compassionate ng mga Muslim doon sa movie. Then, makita mo rin yung bagsik nila doon, yung sinusugod nila yung walls ng Jerusalem. Pagka pinakita mo sa Muslim na wala kang awa, wala rin silang awa sa'yo. Gago kasi yung doon eh. Yung head ng mga Christians doon eh. Nagpapadala ng emissary yung sila Salahuddin. Ang ginagawa, pinupugutan nila ng ulo. Spoiler na ba ako? Hindi, panoorin nyo na lang yun. Yung kay Orlando Bloom, yung Kingdom of Heaven. Dalawa ang version nun eh. May uncut nun. Tapos may may kinonsize. Panoorin nyo yung buo. Maganda. Sumuko yung mga in-spoiler ko na eh, no? Diba? So mamaya guys, babalik tayo mga gabi or mga 10 or 11. Hoping tayo na makapasok tayo dito at sit tayo na Alas 8 ka lang pupunta yun, sasabihin mo lang na 11 eh. Joke lang. Joke lang ah! Joke lang! Tingnan nyo guys, wala nang yung kabayan, mga building. Bilisan natin yung facing ng video, facing, bilisan natin. Guys, nakita niya yun. Diba, na namin forward natin. Tingnan nyo guys, merong mga dumadaan doon pero dito wala na. Invest ka rin dapat sa drone. Yan ang magandang dinodrone eh, no? Yung ganyan lugar. Para mabilisan natin makita yung Yan guys. Giba talaga lahat guys. No, dito kasi yung nagbubomba yung mga fighter plane, ganun. Yung isa sa mga sales assistant ko sa Ace Hardware, taga Marawi din. Maganda daw talaga tong lugar na to. Sayang, no? Tingnan mo mosque guys. Lumala nang lumala yung eh. Pwede ba pasukin yan? Ganda. Yan Ganda sana ng araw. Sana maano pa baka to. pwede mong pasukin doon, Skian. Maayos. Ang ganda ng lugar, parang solong-solo niyang exploran. Sayang eh. Kanya guys, sayang. No. Wala yan kasi ang bunga ng ng kasamaan eh, no? Marami nagsasuffer. Hindi ko naman pwedeng sabihin alin ba ang masamang part. Kasamaan ba sa part ng mga Maute o sa militar? Hindi ko alam yung buong istorya eh, pero ang ugat ng lahat talaga yung evil eh. 'Di ba? Kayang sumira ng city. So dito guys, meron namang gate. Siguro nung pwede naman tayo makapasok. Yun. Pero although respect na lang din natin pasukin ito, Yung mga kapatid nating Muslim. Ay, hindi ba pwede? Sa iba na lang muna natin pasukin.
Kaya tara, samahan niyo ako guys. Sige. Kasi dito, hindi natin pasukin yan. Grabe siyang sira talaga. Oo nga, no, ano ko yung respeto ng, isa rin yan, believe ako sa mga Muslim eh. Just imagine, yung mga bahay wasak-wasak, pero itong mosque, hindi, no? Talagang kahit na anong uri, parang tinatrato talaga nila yung mga ano nila na ganyan, na hindi ko nakikita sa ano yan eh, sa Katoliko eh. Yung ganyan ka, sobrang ano nila sa religion nila. Meron nga, nung meron pa akong tindahan sa Green Hills noon, nadadaan ako sa sa SM North. 'Di ba? Sa SM North magkarugtong siya dati ng tulay, 'di ba? Ngayon hindi na, putol na yata ngayon eh. May tulay kasi mula SM North papuntang Trinoma. Pag naglalakad ka doon, tapos may parang Ramadan ba or ng Muslim, kahit saan sila abutan talaga, naggaganon sila oh. Naglalatag sila ng parang kumot. 'Di ba? Pero sa mall 'yun ha. To be fair naman kay Kuya Guard, hindi naman sila pinagbabawalan. Iba talaga ang ng Muslim pagdating sa religion nila. Ilalaban talaga nila ng patayan yan. Pero just imagine, gera to, Pero hindi man lang talaga nagalaw yung Hindi nagalaw yung mosque eh. Makikita mo kung paano sila, pero although respect yung respect nila sa nila, sa religion nila talaga. Hindi mo talaga matatawaran. Hindi natin pasukin ito, Kaya nga dumadating, 'di ba, pag nabastos mo yung paniniwala nila, pwede kang pugutan ng ulo niyan eh. Yung mga yan. Kapatid nating Muslim, sa iba na lang muna natin pasukin. Kaya naalala niyo yung reporter na ng Al Jazeera ba 'yon? Ay no. Yung columnist ba o yung cartoonist na gumawa siya ng caricature ni Muhammad? Gusto talaga siyang pugutan ng ng pamunuan ng mga kasi sobrang sagrado kasi sa kanila nun. Kay Prophet Muhammad mo pag ginawa, yari ka talaga. Kasi dito, hindi natin pasukin yan. Mo, yung mga ibang mga ibang building, wasak-wasak yung mosque. Building, Pag pinasok mo yung mosque na yan, siguro ang ayos pa sa loob. May asong tumatawla. May kahulugan na naman yon. Nagsaaso na naman. Ito talaga yung kalye na to guys. Ito ang tinamaan ng gera. Forward na natin. Nakapasok na si Donsky sa Guys, yung mosque na yan tsaka mayroong mga abandonado dito. At meron ding abandon dito. Lang tingnan guys. Merong stoplight dito. Nung araw, napakaganda Kasi oo, parang daw yan talaga. Tingnan natin kung may footage ng Marawi nung araw. Tingnan natin Old Marawi. Old. Summer capital of the South pala daw to. Larawan ngayon ng gulo ang Marawi City, pero alam niyo bang bago ang bakbakan ng militar at teroristang grupong Maute, isa itong mayabong at mapayapang pamayanan. May news to go, si Chino Gaston. Mas maganda ako sa Banggulo. Yun ang, kumbaga sa amin, yun ang siyapingan namin. Masaya doon talaga, yung kabuhayan namin doon talagang maganda doon. Miss na miss ko na ang pagsalo-salo namin pamilya. Grabe, no? Ito ngayon ang Marawi City. Gumuho na ang maraming istruktura. Ibang-iba sa dati nitong itsura bago ang gyera. Ganda niya dati, oh. Larawan ng masiglang syudad, natatanging Islamic City sa buong bansa ang Marawi.
Tinaguriang itong the summer capital of the South dahil sa mataas nitong lokasyon at malamig na klima. Ang Marawi, ang katunayan yan, isa sa pinakamagandang lugar. Dahil bihira na may isang Para ka nasa ibang bansa, ano? Parang Brazil ang itsura. na katapat mo ay isang lawa. Napaka-serene, napaka-enchanting. Para siyang isang paraiso, nandun sa gitna ng kabundukan ng Lanao. Pero sa kabila ng pagiging isang Islamic city, nagsisilbi rin daw itong pandayan ng iba't ibang kultura. May dual character ang Marawi City. Yung kagustuhan niya magiging so-called Islamic at yung paghila naman sa kanya na dapat siyang tumalima sa batas ng Pilipinas. Oh, ganda na itsura niya dati, men, oh. Ang Dansalan College sa Marawi, pinapalakad ng mga protestante. Dito rin matatagpuan ang Ganda, oh. pinakamalaking state university sa Mindanao. Ang mga hindi Muslim malayang nakakasunod sa kanilang mga paniniwala at relihiyon. Sa kabila ng lahat, hindi raw naiiba ang buhay dito. Para siyang old city. Yung nakikita mo, although na hindi magaganda yung pintura ng parang meron siyang history na talagang Sa maraming lugar sa matagal na siyang Mindanao kung saan laganap ang kahirapan. Trading o pangangalakal ang madalas na kabuhayan ng mga taga rito. Napipilitin sila magtinda-tindala na ng kung ano-ano. There's actually no production. Walang mga malaking factory sa area. Kung mayroon man, nasa Christian areas ito. So kailangan mong tumawid ng General Santos, pumunta ng Davao. Malapit kila kila Ma'am Irene. Para magtrabaho bilang factory worker. Maliban sa pag-aaklas ng isang rebeldeng grupong tinatawag na Iklas noong 1972, panahon ng unang idineklarang martial law, nananatiling payapa raw ang Marawi sa mahabang panahon, di tulad ng ibang lugar sa Mindanao. Ang muling pagbangon ng Marawi mula sa kaguluhan, isang malaking hamon hindi lang para sa pamahalaan, kundi lalong-lalo na sa mga taga rito. Diba? Medyo nagiging emotional din ako kasi sayang talaga tong lugar na to. No? Wala tayong magagawa eh. Imagine nyo na lang merong stoplight dito. Pakita ko sa inyo ha. May na tayo papasok sa mga kabahayan. Ang mga building na yan. No? Ayun guys, imagine nyo yung yung The stoplight nga traffic light. Diba? Merong traffic light dito. Ang ibig sabihin, napaka-busy nitong kalsada na ito nung araw. No? Ayan o. Daming residual dyan siguro. Pati din doon, meron traffic light. Pati rin dito, no? Meron ding traffic light. Maalam naman. So, sa totoo lang, maalam ka naman Donski mag-vlog talaga ng maayos eh. Ito maganda to. Di ba? Kaya mong gumawa ng magandang content talaga. Ang kulang lang sa'yo yung tiyaga, tapos yung kasi nasanay ka talagang gumawa ng peking video eh. Pero kung seseryosohin mo itong mga ganitong uri ng vlog, ka dito? Baka dumami pa, saglit lang millions ang subscribers mo. Magaling kang gumawa ng vlog. Walang halong bola. Diba? At isang iglap lang. Isang ganyan lang guys, na umatake sila. Wala na. Nagiging ghost town. Tingnan mo nga, parang naging ghost town na Buti na lang. Ako nalilibang ako. Makapasok-pasok na sasakyan dyan sa kabila nitong kalye na to. Pero nung araw na kasagdagan talagang isa ito sa mga pinakamagandang vlog mo. Kagira na yun talagang wala. Diba? Meron din dito Haji building na to guys. Meron dalang pangalan. Ito building din pala to. Yung building din yan. Diba? Ito tingnan nyo guys. Ghost town talaga Sobrang creepy. Diba? Ito yan. Mosque na yan guys. Yun yung sinasabi ng mga sundalo nung araw na nahirapan silang pumasok dyan. Ayan guys. Sobrang creepy. So, silipin lang natin saglit yung loob. Forward na natin. Ang isa pang problem dito, ang bagal ng facing mo eh. Feeling ko may paraan pa na para mabilisan natin yung
Pero not bad. Kapag halimbawa ganito yung mga una, as you go along, mapapag-aralan mo naman yan eh. I do believe mapapag-aralan mo naman yan kung seseryosohin mo yung pagbablog mo ng ganito. Halimbawa ito, no? Vlog mo to, then mapapanood mo, parang ang boring nga ng vlog ko, ano? As you go along, mapapag-aralan mo yun eh. Pag napanood mo yun, alin yung mga dapat ko nang alisin sa video, alin yung dapat kong iwan, di ba? Kayang-kaya mo naman yan. Sirang sira na. Oh, guys. Forward na lang natin. Mabagal lang yung facing. Wasak na talaga guys, oh. Dito, tingnan nyo, oh, sangkot na wasak. So, totally zero. Tataas lahat ng ano, no? Lahat ng bahay doon ang tataas. Talaga, ground zero talaga. Pati yung dibdib ko sumisikip eh. Sumisikip dito sa ganito ang nangyari, no? Ay, hindi tayo. Hindi tayo kayo na, ano? Tulungan tayo ng ano, ng Sulaiman. Tubig. Yan. Bakit ano? Bakit hindi nila, I mean, 'di ba sayang yung lugar eh. Hindi ba nila pwedeng i-revive yung Marawi? May threat pa bang ano? May threat pa bang nag-aabang diyan? Sayang eh. Okay. Kaya lang kapag ano yan, syempre yung mga buildings diyan, yung integrity ng mga buildings diyan parang weak na, no? Kung i-revive mo yan, dapat yung gigibain lahat yan. Magtatayo uli ng bago. Hindi mo kasi pwedeng gamitin na yung mga building. Yung mga building na yan eh. Kasi ano na yan eh. Mahina na yan eh. Sobrang nakakalungkot. Siguro inisip na doon ng kasi inisip din siguro na may-ari niyan, instead na buhayin ko pa yan, edi sa iba na lang ako maninirahan. Kasi nga naman, let's say gibain mo yan, eh sino pa ba ang makakasama mo diyan? ang ganda nung araw, tapos ngayon ganito na, di ba? Tama ng bala, tinan nyo, puro bala, oh. Tinamaan ng bala, bala. Kaya sabog-sabog yung ulo ng mga sundalo eh, no? Ang daming pwedeng pagpwestuhan ng mga sniper eh. Naisipan natin dito na Ano yan, nag-ano? So yun guys, naisipan natin dito na bumili ng pagkain at dito na rin magmukbang. Nakain tayo dito, yan, masupot ng mukbang pagkain. Ayan. So nilipat natin dito guys. Kainan ba? Ayan. So tayo sa hiwaga nating ano. Sige, sabihin mong multo yon. Nagsasamba mga Alam ko, sasabihin mo multo na naman yun. Muslim nagsasamba. Saan mo nung tawag niyan? So yung comment ang bilo kayo ano yun yung Sarap ng pagkain niya, manok ano. So yun lang naman niya hanggang matapos nagmumukbang na siya eh. Yan na ba yun? Pati pa sa pagkain, men. Hindi to be fair, isa ito sa mga pinakamagandang video ni Donsky na napanood ko. Ang puna lang, 'di ba, pagka magtutur, iwasan na natin yung ano, yung pagsasabi ng hindi totoo. Tsaka ano, yung bagal ng facing, pwede mabilisan eh. 'Di ba? Halimbawa, itututok mo dito yung camera, guys, ito yung building na bla 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 bla, then cut. Lipat naman tayo. Hindi yung naglalakad ka, 'di ba?
gusto naming ma-forward namin eh. Pero all in all, maganda ito. Maganda itong vlog mo. Kahit papaano naman, maganda naman. So, mga kababayan, yun lang po. Aabangan ko yung investigation mo nito ha. Maraming salamat po. Bye-bye.